Isa pa, di ba? Papakita ko sa inyo, talagang dinadivert lang nila eh. Yan ang taktika nila. Malayo doon sa mastermind. O, eto pa. Yung mga nangyayari ngayon. Inuna ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson ang bagong imbestigasyon ng Senado na anyay isa lamang sa mga isyong pinalulutang ngayon upang takpan ang mga anomalya sa mga proyekto sa flood control. Na hinto na rin flood control. Ayaw nilang malaman ng totoo. Punta naman tayo doon. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Tayo. Hanggang sa pagkatapusan natin, nakalipas na 1 taon, wala pa rin napapanagot na politiko. Wala pa rin napapanagot na mastermind. Paiba-iba lang tayo. Wala tayong focus eh. Yan ang style nila, maalis ang focus natin. Kinestyon din ni Singson kung bakit biglang lumabas ang issue ng umunoy anomalya sa farm-to-market road projects matapos niyang manawagan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na imbestigahan ang sariling probinsya nito. Matatandaan na una nang isiniwalat ni Singson na ang Ilocos Norte ay kabilang sa top 3 na may pinakamaraming flood control projects na umano'y dumaan sa kontraktor na mag-asawang Diskaya. Di ba? Palapit na tayo dun eh. Siya naglabas. May Alzheimer nga siya dahil hindi niya alam, damay siya. Sila ang target, third biggest beneficiary of the Diskaya. Paano nakakuha si Diskaya ng 31 billion in 3 years na term ni BBM? 31 billion ang nakuha na proyekto ng Diskaya. 31 billion. Tapos papansinin niyo yung million na donasyon kay Cheese na 30 million, 150 million na confidential funds. Yan yung sinabi, ginugulo nila eh. Bakit? Lumabas yan nung sinabi niya, unahin yung imbestigahan etong Ilocos Norte dahil ito'y may pangatlo. Kasunod ng Bulacan, ano pa yung isa? Basta may isa pa. Tapos, pangatlo na po ang pinakamaraming ghost projects at pinakamaraming proyekto dito si Diskaya. Di ba? Oh. So para magulo, hindi tayo pumunta sa Ilocos dahil doon mabubuko sila. Malaki po ang proyekto ron ng Diskaya. Doon talaga tutungo ang investigasyon ng Diskaya patunto nga ron. Kaya pinigil yung sa Senate ang paglabas ng Diskaya. Kaya pinigil din. Kita nyo kasi guilty eh. Pupunta tayo sa road to, farm to market road. Usap-usapan sa Senado na posibleng hindi na ipagpatuloy ang investigasyon sa flood control projects bago pa man magbitiw si Senador Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Una na ring inanunsyo na hindi na isa sa publiko ang gagawing pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure na siya ring nagsisiyasat sa parehong issue. Sana po wag tayong pabudol. Dahil ang liwanag, sinabi na ang ICI, maraming ghost project. Bakit tayo pupunta sa Farm Market Road? Bakit pinaimbisiga ngayon mga iba? Para sa Diyos at sa Pilipinas. Kaya nga sinasabi ko, kung itong ICI, hindi nila ibubuksan, ite-televise itong kanilang investigasyon sa publiko, wala ding kwenta yan. Ha? Hindi nila binubuksan, tapos ayaw pa nilang magsimula. Simulan nyo lang doon sa pangatlo, sa Ilocos Norte. Punta kayo ng punta kung saan eh. Andyan na pinakamalaking proyekto sa Ilocos Norte. Nililigaw. Diba? Dinidistract, dinadivert. Yan po, style. Isa pang patunay. Ha? Alam to ng mga congressman. Ganyan ang ginagawa. Pati Senate, mga senators, alam to.
Pakita ko po sa inyo. Ito ha. Pakinggan po natin mabuti itong sasabihin ni Senator Cayetano kasi this is real. Dapat magkaisa po tayo. Ito po ang maging boses natin, mga banateros, banateras. Tuloy ang pangongarap. Habang ang nagtitirahan kapwa, congressman, kapwa, senator, etc. I'm not saying walang guilty sa mga yan. Pero habang hindi na-expose yung mastermind, yan ang play niyan. Di ba? Yan yung sinasabi ko eh. Hindi naman sa wag nating parusahan kung sino mang senador o congressman or mga contractor, DPWH. Hindi po. Pero yan ang gusto. Remember yung sinabi ko sa inyo, taktika ng demonyo, i-distract ka lang palayo sa Diyos. Ilayo ka lang kay God. Okay na. Same thing yung mastermind. Yan ang style nila. Ilayo lang yung focus sa mastermind. Ligtas na sila. O magtirahan kayo dyan. Diba? Guluhin mo na lang sila ng guluhin. Yun. Gulo. Kaya ginugulo eh. Sino nagpasimula ng gulo dyan sa Senado? Itong dalawang itbulaga. Ginawang noon time show ang Senado. Yeah. Sambit pa ni Cayetano dahil ang utak sa flood control scandal ay kumita na ng bilyon-bilyong piso, kaya nilang guluhin ang mga ongoing investigation. Ilang buwan na rin anya matapos ang SONA ni PBBM na nag-expose sa iskandalo. Wala pa rin daw kompleto at malinaw na listahan ng lahat ng flood control project sa buong bansa at tanging mga maliliit na individual pa lang niya ang tinitira ngayon. Dribble o yoyo lang ang kailangan gawin ng mastermind dito. Mag-grow yung frustrations ng people. And then by the end of next year, kanya-kanya ng propaganda that the hope is the candidate in 2028. Yan, eto kay ang ganda to sinabi ni Cayetano. Una, focus po tayo mga banateros, banateras. Dapat yan ang bukang bibig natin. Let's focus our mind, our energy, ang pagsigaw, doon tayo sa mastermind. Kalimutan na muna natin yung mga buitring magnanakaw. Barya lang yan. Doon sa ninakaw ng mga mastermind. Focus po tayo doon. Diba? Yan yung lagi ko sinisigaw eh. Tapos, ang gusto nila guguluhin lang. Ang ganda na sinabi ni Cayetano, then next year, 2026, ang magiging hope natin, yung mga kandidato. Yung susunod na kandidato. Anong punto ron? Ialis tayo dun sa sitwasyon. Anyway, 2026 na eh. Diba? Yan ang magiging litanya nila. 2026 na. Malapit na ang 2028. May pag-asa pa tayo, mababago yung mga liderato. Hayaan na muna natin yung mastermind. Huwag na muna nating panagutin kasi hindi natin kaya. Ano na lang, pag-asa natin yung 2028 kasi may mga kandidato na dapat nating suportahan. Si ganito, si ganyan, si ganyan. Walang masama dun. Pero anong nangyari? Dinistract na tayo. Dinistract na ang taong bayan. Nakabili sila ng oras. Yun po ang kailangan nila. Binibili nila yung oras. Through what? Binibili nila yung mga tao na poprotekta sa kanila para guluhin lang. So, iisipin ng tao, total malapit na eleksyon, mananagot siya mga yan, na. For the meantime, pabayaan natin. Diligtas. Nakawala yung mastermind. Kaya suhestyon niya sa Senate Blue Ribbon Committee, maging sa DPWH at sa ICI, unahing kompletuhin ang listahan ng lahat ng mga bagong flood control projects mula 2024 at 2025. Isa-isang ipatawag ang sangkot hanggang sa ikanta nila ang masterminds. Para sa agenda. Yun ang problema. Ipatawag lahat ng may mga ghost projects, may mga flood control projects. Diba? Patawag yan kasi lalabas at lalabas kung sino mastermind dyan. Ang problema, ayaw na nga imbestigahan sa Senate. Yan yung sinasabi ni Cayetano, yan ang dapat gawin ng Senado. Kaya lang ipinatigil. Ginugulo nga. That's the problem. Yan po ang style ni. Eto, pag-usapan po muna natin etong press con, ambush interview kay Tambi. Umaten siya ng ICI, di ba? So, observe nyo po ang mga galawan ni Tambi. Ibang-iba na.
Humarap sa Independent Commission for Infrastructure si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez. Matamlay si Tambi. Hindi na arugante katulad nung dati. Ramdam mo na ang hagupit. Ha? Kasi alam nyo, sa tingin kasi nitong mga taong ito, hawak nila ang Pilipinas. Since pinsan niya presidente, hindi siya gagalawin ng presidente, alam naman natin yan, dahil ginawa nga siyang state witness, di ba? Ay planong gawing state witness, akalain mo yon. Doon pa lang sa planning, dapat yung binabanata na ng presidente, pero hindi. So, alam natin hindi ito makukulong dahil sa pinsan niya, si Bongbong Marcos. Pero tingnan natin, ang hagupit ng taong bayan, alam mo yung guilt mo, dahil alam mong may ginawa kang kasalanan, kahit wala ka pang konsensya, talagang hindi niya na maipaliwanag sa taong bayan. Tingnan nyo, wala na nakikita. Ha? Sa pangangatawan at aura nitong si Tambi, ramdam na niya ang taong bayan. Para sa pagdinig, kaugnay na maanumalyang flood control projects. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding investigation. Yun, gumuhong pangarap, mangarap ka na lang ba? Kasi pangarap nito, yung pangarap na magpinsan, hindi na sila bababang presidente, hindi na sila bababa, sila na ang kataas-taasan. Yan po ang plano. Di umano nito mga gahaman sa kapangyarihan. Pansing-pansin nyo, bukong-buko to ni PRRD. Kaya nga galit na galit sila kay PRRD, binuko yung PI. Yung BICAM, buniking. Bakit? Gusto nilang manatili sa pwesto. Bata ito ni Bongbong Marcos. Dahil sa alam niyang nangyari ngayon, pumalpak si BP Sara. Kita nyo, di ba? Pumalpak si BP Sara. Pumalpak yung impeachment kay BP Sara. Yun lang ang pag-asa nito para maging presidente. Imamanipula niya. Pero pag tatapat tula kay BP Sara, ilalampaso talaga ni BP Sara yan. Huwag na tayo magkaila mga dilawan. Huwag na tayo magkaila mga komunista. That is a fact. Ngayon, gumuhong pangarap. Wala na yung pangarap mo, Tambi. Di ba? Wala na sa isip niya yung pangarap niya. Ang gusto na lang niya ay hindi makaupo si BP Sara at malusutan niya itong baho na ginawa niyang pagnanakaw di umano dito sa mga ghost projects. Yan na lang ang gusto niyan. Kasi pag nakaupo si BP Sara at hindi na siya protected at wala na siya political suicide, hindi naman kasi kayo nakikinig ng vlog ko, dapat nakinig kayo Ang kalabanin nyo ang Duterte is a political suicide. Diyari ka ngayon. Kaya ang habol nito, hindi pa upuin si Sara at maligtas dito. Sa pagdinig, ibinahagi ni Romualdez ang personal niyang kaalaman sa budget process kahit hindi raw siya parte ng Bicameral Conference Committee. Diyan kasi sinasabing nagkaroon ng bilyon-bilyong pisong budget insertions. Hindi pa siya parte ng BICAM. Ikaw nga ang tinuturo sa yung ano yun? Yung grupo na small committee, small group na nagdi-decide. Pambihira ito si Tambi, niloloko ang taong bayan. Mastermind na naging hero. Para sa umano'y kickback. It's about facts and evidence. Parang nangangayayat ka. Hindi, ewan ko kung observasyon ko yan. Alam mo na, nangangayayat. Wala nang dumarating na basura, Brad. Hindi, nagtatanong lang. Wala naman tayong inaano. Wala nang basura. Nada. Tapos, stress ka na. Tingnan natin ang swag nito. Di ba, swag nito mga Romualdez Marcos, ang swag niyan tingnan natin ngayon. And hindi lang political noise or speculations. Kaya the ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer it. Naku,
tinanong daw siya at nakasagot naman. Paano secret yung investigasyon nyo? Kung hindi secret yung investigasyon ninyo, baka hindi ka makasagot ni isa. Kasi mapipilitan etong mga ICI na magtanong ng intellectual questions na related para ilabas kung sino ang magnanakaw sa ghost projects. Baka ang tanong sa'yo ng ICI 1 plus 1. O di nakasagot ka. Dagdagan mo pa, 5 plus 5. O nakasagot ka. Magagawa ba nila yan kung televised? Hindi ko po kayo pinagbibintangan ICI. Pero hindi nyo masisisi ang taong bayan kung sa tingin nila bugok kayo. Yung investigasyong ginagawa nyo sa tingin ng taong bayan, bugok. Bakit kanyo? Pambihira kayo. Investigasyong pa-secret. Biglang magic. No. Ang bilis ng tanong, di ba? Ng talon. From mastermind to state witness. Oh. Ayon naman sa komisyon, naipaliwanag ni Romualdez ang proseso ng budget, pero wala raw idinawit o sinisi si Romualdez. Sinabi niya lang kung sino yung mga tao na involved doon sa budget process. So, sino yung involved? Senador na naman. Sinong involved? Yung hindi pumirma sa impeachment. Sinong involved doon sa budget process? Si PRRD na naman. Alam na natin yung mga ganyan-ganyan niya. Yun yung mga imbitahin ngayon ng commission. I cannot divulge the names first. Imbitahin nyo si PRRD, kasalanan niya kung bakit lumaki ang budget. Ganon. No? But we will inform you once we have invited them. Kinumpirma rin ni ICI Executive Director Brian Hosaka na tinanong nila si Romualdez tungkol sa umunay pagtanggap ng kickback sa flood control projects. Pero itinanggi raw ng kongresista ang alegasyon. Matatanda ang sinabi. Alam mo, ang tindi, no? Sa dami ng lintik na ghost projects na yan, sa daming binabaha, sa grabing nakawan, massive po ang korupsyon sa Pilipinas. Lahat kayo malinis, animal. Walang masabi ang ICI, wala silang maidemanda. Wala. Ang Congress hininto na, ang Senado hininto na ang investigasyon. Ang Ombudsman ang gustong imbestigahan Davao at Cordillera. Ang laki ng problema natin, ano? Ng dating security consultant ni dating Congressman Zaldico na si Orly Guteza na nagdadala sila noon ng milyon-milyong pisong cash na nakamaleta pa sa bahay ni Nako at Romualdez. Tingnan nyo kung paano sasagutin, ha? Ha? Paano sasagutin ni Tambi na siya ay pinangalanan na nagdadala, nagdi-deliver sila ng pera kay Tambi? Kasi Sige. Magkautal-utal ka na. witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in for the testimony, and their testimonies have already been denied. Ayan, sinong nag-deny? Sinong nag-deny nung testimony? Ikaw. Ang sabi niya, napatunayan na discredited na hindi totoo yung testimony niya. At na-deny na po yung testimony. Sino nag-deny? Sino may karapatan mag-deny nung testimony niya? Bibigyan kita halimbawa. Ang pinupunto kasi nito, yung pirma nung abogado doon sa notaryo. Okay? Nililigaw. Yan ang style ng magpinsan. Naaalala nyo si Bongbong Marcos nung sinabing adik ka at magpa-drug test? Anong sinabi niya? Nagte-take down ng Pentalin si PRRD. Di ba? Iniligaw dun sa sitwasyon. Taktika ng pamilya nila yan. Ilayo sa sitwasyon. Di ibig ba sabihin kung nagte-take ng Pentanil si PRRD? Ligtas ka na? Hindi ka na adik? Hindi! Until magpa-drug test ka, walang maniniwala sa'yo, Bongbong Marcos, na hindi ka adik. Same thing dito. Problema nyo yung notaryo. Na-explain ko na yan ilang beses yung lintik na notaryo na yan. Hindi kailangan ng notaryo. Alam nyo ba kung para saan yung notaryo? Para lang
ipatunayan na ang gumawa at pumirma doon sa papeles na ipapasa ay siya mismo. Yun lang yun. To authenticate yung katotohanan na galing mismo doon sa testigo. Anong ibig kong sabihin? Hindi na po kailangan yung notaryo. Bakit? Siya na mismo nagtestigo na sa harap ng TV. Kahit nga itapon nyo na yung dokumento na yun, kahit itapon nyo yung papeles na yun, wala nang kwenta yun. Tanong nyo sa abogadong hindi bias. Sasabihin nila, wala nang kwenta yung document na yun. Same thing nung sinasabi ni Bongbong Marcos, adik ka, anong sagot niya, fentanyl? Walang kwenta kung mag-fentanyl si PRRD or hindi. Ang tanong, Marcos, adik ka ba? Are you willing to take the drug test? Pero ayaw niya. Same thing dito. Kailangan mo pa mang-authenticate, binabanggit niya. Yung nakasulat, binabanggit niya. Kita nating lahat. Bakit? Televise Naintindihan niyo po? Ganyan nililigaw nito si Tambi. Hindi ibig sabihin, hindi nakanotaryo yun. Hindi ibig sabihin, hindi talaga nag-deliver ng mali-malitang pera itong Marines sa bahay nyo. Hindi mo napatunayan sa ganun. Huwag mong lokohin ng taong bayan. Sabihin nyo yung rason bakit hindi kayo dapat ang pambintangang mastermind. Isipin mo, iaasa mo para i-discredit yung isang witness dahil sa notaryo. Sasabihin ng abogadong hindi bias, bobo kayo. 'Di ba? Handa naman daw ang kongresista na Malungkot no? Malungkot siya talaga. Pero umi-slim ka ha? Tinitake mo ba yung tinitake ng mga kaibigan kong pampapayat? Parang epektibo yung mo. Ha? Epektibo yung pagpapapayat mo. I-share mo nga sa akin kasi ako nag-i-intermittent fasting. Hindi pa rin pumapayat. Nag-gym ako araw-araw. Oh. Share mo naman, Tambi. Sakaling ipatawag ulit ng ICI. Pero pwede ba siyang maging state witness sa flood control scandal? Depende po sa kanya magiging salaysay at depende na po rin yan sa Department of Justice kung siya pa ay maituturing. Tinan mo, sakit ng Malacanang, depende. Depende sa DOJ. Sino ba ang DOJ? Di hawak din ni Boying yan dati. Diyan siya Kanino ba yung DOJ? Di executive yan. Hawak din ni Bongbong Marcos yan. Depende kung gagawin siya state witness. O pag ginawa state witness yan, hindi makukulong yan. Parang sinabi, protected yan ni Bongbong Marcos. Hindi lang diretso. Parang sinasabi ni Bongbong, hindi makukulong si Tambi. Dahil depende sa DOJ. Ang DOJ under sa akin. Di ba? Sino nag-imbestiga? ICI din. Siya rin ang bumuo niyan. Diskaya, sabi nyo, ibalik yung pera. Ang bilis nyo sinabi, ibalik nyo yung pera. Hindi siya dapat siya ang less guilty. Kay Tambi, iba sagot. Double standard ng mga animal. Isang state witness. Pinalaga naman yan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Tinawag niya itong biggest joke of the century. Ay nako, puntahan natin yung next Yung kanina po, hindi ko na tinuloy patungkol doon sa sinabi ni Pulong Duterte kasi na-discuss ko na po yan doon sa isang vlog ko kani-kanina lang. So kung hindi nyo napanood, mabuti po nabigay ko yung komentaryo ko doon, panuorin nyo. No? Pero itong ginagawa nila, Tambi, ito ay pag-iwas doon sa mastermind. Nililigaw nila itong problema sa corruption. Nagkakaroon sila ng dinadivert lang. Ito po, isa sa diversion nila. Ipapakita ko po sa inyo. Ito, si Cheese, naalala ninyo. 'Di ba? Si Cheese ang tinuturo dahil meron daw nag-donate sa kanya. Ito ang sinabi. Senator Cheese Escudero has filed manifestation before the COMELEC explaining that 30 million campaign contribute. Isipin mo, 30 million lang sinisilip. Dahil may nag-contribute sa kanya.
campaign contribution he received from a contractor during his 2022 senatorial. 30 million. Oh, I know malaki yan para sa akin. Para sa ating mga ordinaryong Pilipino, malaki yan. Pero 30 million lang, contribution. Ilan ba? Magkano ba ang nawala sa Ghost Project? Payong lang ni Diskaya yung 30 million. Magkano ang nakuha? Magkano ang chopper ni Saldico? Huwag mong sabihin mas mahirap pa si Tambi kay Saldi. Kung si may private jet, may chopper, si Saldico, ano pa si Tambi? Alam nyo ba kung magkano isang bahay dyan sa McKinley Hills? Alam nyo ba kung magkano ang bahay dyan sa Forbes? 10 bahay daw meron siya sa Forbes. Tingnan nyo kung paano sila mag-divert ng issue. Ginamit pa si Chis Escudero. Alam nyo kung bakit? Kasi si Chis Escudero nanindigan. Mali ang ginawang impeachment ng Kamara kay BP Sara. Pangalawa, nilagay niya si Marcoleta na tama ang pag-iimbestiga. Napalakad niya sa maganda ang Senate. Look at this. I-compare mo si Chis Escudero kay Tito Soto. It's just like night and day. Abogado, noon time show, tingnan nyo anong nangyari sa Senado. Nawala lang si Chis. Anong nangyari? Nilagay si Ping Lacson, naging circus. Ang ayos nung pamamalakad ni Chis eh. Nakita nyo kung paano nila pinag-explain sa taong bayan na mali ang impeachment. Hindi lang yun, hindi po dahil tayo DDS. Pero kasi alam nila it's unconstitutional. Yan nga rin ang sabi ng Supreme Court eh, di ba? O, isipin mo kung sinimulan nila impeachment tapos sasabihin ng Supreme Court, magkakalabo-labo. Alam niyo ni Chis, abogado. Ito si Tito, pambihira naman kayo. Papalitan nyo ng isang komedyante yung abogado. Kaya dinadivert. Alam natin eh. His camp insists that the donation was legal. Legal po yung donasyon. Fully declared. Alam. Hindi lang legal. Alam ng gobyerno ni Marcos. Ng gobyerno. And in accordance with the long-standing practice. Sistema na, tradisyon na. Ibig sabihin, ino-observe. Ibig sabihin, lahat po, halos ng mga politiko, pag yung ginawa ni Chis ay ginagawa din ng ibang politiko. Kaya nag-file sila sa COMELEC. This is obvious. Kung si Chis ba hinimod yung puwet ni Bongbong Marcos? Kung si Chis ba hinimod yung puwet ni Tambi? Kung si Chis ba ginaya yung pinklawan na kinain yung tain ni Marcos? Sa tingin ninyo, sisilipan si Chis? Hindi. Dahil si Chis nanindigan. Yan ang totoo dyan. Another diversion tactics lang yung ginagawa kay Chis. Ang problema ninyo, malinis yung tao. Kaya hindi nyo madiin eh. Isipin nyo, pati 30 million pinatulan nyo. Kung hindi ba naman kayo kaliwat kanang ungas, talagang noon time show yan. Pambira Senado, ginawa nyong Itbulaga animal. Di ba? Eto, tingnan nyo to. Kasi, tatandaan po natin. Ito, paalala ko ha. Ito, malaki po na itulong nito sa akin. No? Sabihin na lang natin sa akin at sa mga kakilala kong kaibigan. Alam nyo, gawain po ng demonyo yan. Makinig po tayo mabuti. Ang demonyo, hindi niya kailangan gawing kang mamamatay tao. Hindi kanya kailangan gawing maging adik. Hindi kanya kailangan gawing magnanakaw. Ano lang ang kailangan ng demonyo? I-divert yung attention mo away from God. That is enough para magkaloko-loko yung buhay mo. Dahil may connection. If you have no personal relationship with God, okay na yan sa diablo. Okay na yan sa demonyo. Magkakaloko-loko na buhay mo. Susunod niyan, nang bababae ka na. Susunod niyan,
lasenggo ka na. Susunod niyan, magnanakaw ka na. Susunod niyan, adik ka na. Same thing dito. Gawain ng demonyo. Hindi nila kailangan gawin kang masama lang. Ang importante, ma-divert. Alam naman nila hindi tatayo sa husgado at sa taong bayan. Yang cheap shot na ginawa nila kay Cheese. Yang 30 million na yan ay a cheap shot. Alam nilang walang maniniwala dyan. Kaya lang nila yung ginawa para may divert yung atensyon. Mapunta ang problema sa Senado, maalis sa Kongres, sa Kamara. A devil's tactic. Maalis lang sa mastermind. Kaya tayo mga banateros, mga banateras, focus po tayo dun sa mastermind. Huwag tayong papalig sa distraction nila. Huwag tayong papanig sa distraction ng dilim. Mag-iingat po tayo. Next po, tingnan natin ito. Ito po yung isang ebidensya na gusto kong ipakita po sa inyo na dito, talagang makikita natin ang sabwatan ni Tamby at ni Bongbong Marcos. Kaya nga, ito yung sinasabi ko kay Cheese, dinivert lang yung problema kay Cheese para matanggal si Cheese as Senate President at mapaupo niya yung dalawang komedyante dyan, si Tito Soto at saka si Lacson. Diba? Kasi papunta na ron. Papunta na kay Bongbong Marcos ang investigasyon. Ito, tingnan po ninyo. Magkasabot yung magpinsan. Ito po yung ebidensya. This is public records, ha? Tingnan ninyo, yung budget of House of Representatives. Sa Kamara po ito. At saka sa Senado na rin. Noong 2011, ang budget ay 4.6. Ang napagkasunduan ng House Chamber at yung Senate Chamber version. Pero pagdating sa GAA, yung final budget signed by the President, yung pinirmahan ng Presidente, 5.2. So tumaas ng 13%. Hindi po si ano po ang nakaupo dyan? Si Gloria ba? 2013 si Pinoy, 5.86, naging 6.36, 8.5%. Pinoy na. Ito panahon ni PRRD. 9.6 ang napag-usapan. Magkano ang pinirmahan ng presidente? 9.6. Magkano nadagdag? 0. Makikita nyo. Magkano ang insertion nung 2011? 610 million. Nung 2013, 500 million. Nung 2017, nung nakaupo si PRRD, 0 million ang naidagdag na insertion. Nung 2019, ang napagkasunduan, 12.74. Ano pinirmahan? 12.75. Ilan lang ang tinaas? 0.08, niwala pang 0.1 niwala pang 1%. Magkano lang ang insertion? 10 million. Nung 2022, 25.5 million. Ang pinirmahan ng presidente, 25.5 billion. Ilan ang tinaas? 0%. Ilan ang insertion? 0%. Punta tayo nung panahon ni Bongbong Marcos sa pangunguna ni Martin Romualdez. 2023, ang napagkasunduan, 21.5 billion. Ay, hindi ito. Si ano pa to? 22. Si ano pa yan? Si PRRD. Punta tayo sa 2023, 15.97 billion. Sa Senate Chamber, 16.1 billion. Magkano final budget na naapruban? Pinirmahan ng presidente, 28 billion. Konti na lang, doble na. Magkano ang tinaas na pinirmahan mo, Bongbong Marcos? 75%. Billion. 75% ang itinaas. Magkano insertion? 12
12 billion. Nakita mo na? Ang difference mo kay PRRD? Pinirmahan mo yan. Sa pangunguna ng pinsan mo. 2024, 16 billion ulit. Magkano pinirmahan ng presidente? 28 billion. Ilan ang itinaas? 77%. Magkano ang in-insert mo? 12 billion ulit. Ganyan. Ha? Pinirmahan mo yung Bongbong Marcos. 2025, 16 billion ang dito sa House Chamber tsaka sa Senate. Magkano pinirmahan mo Bongbong Marcos? 33 million. Hak ng teteng. Lokohan to. Mas malaki pa yung pinirmahan mo dun sa Senate Chamber version. Magkano lang? 33. Ay, 16. Pinirmahan mo 33. 105% ang itinaas ng insertion. Magkano in-insert mo Bongbong Marcos na pinirmahan? 17 billion. Tingnan mo, diyan pa lang malinaw eh. Tapos sisilipan nyo si Cheese. 30 million. Billion to, insert nyo. Tapos sisilipan ninyo si BP Sara. 150 million confidential funds. Hindi ko po gawa-gawa yan ha. Inilabas po yan. Nilabas po yan ni Sas. Kaya nga, nung nakita ko to, sabi ko, dito pa lang eh. Kung mag-iimbestiga talaga yung ICI, tutumbok to kay Tambi tsaka kay Bongbong eh. Kung mag-iimbestiga na maayos yung ombudsman, tutumbok to dito. Hindi mo na kailangan maging abogado eh. Huwag ka lang maging bias. Mauunawaan mo to.